Good evening, Miss Chris. Good evening, Coach, at good evening, mga classmates. Good evening po sa ating mga classmates na siyempre pa yung mga early birds. Nakakatuwa at sapagkat talaga naman pong, nako, linggo-linggo, every Tuesday. Sabi nga hashtag Tuesday Habit. No, maraming salamat sa ating mga ka-Tuesday Habit, sa ating mga kaklase every Tuesday. Isang parang linggo-linggo ano to, Chris, linggo-linggong mini reunion. No, pero minsan hindi mini, like last 2 weeks ago, no, umabot ng 15,000 yung ating views. So nagpapasalamat po ako sa mga nag-share, yung mga nagla-like, nagko-comment, nakakatulong po yan. No? Sapagkat ito, alam niyo naman, hindi naman po natin ito niyayaya yung, hindi natin pinopromote yung followers, no? Yung pagpapadami ng followers sapagkat gusto natin organic, yung talagang mga stakeholders ng industriya, di ba, Chris? Yes, and it's about inviting like-minded people who are willing to learn, di ba? So, Mhm. nakakatuwang every Tuesday natin dahil nagkikita-kita ang mga classmates. Yes, at ang pagkikita-kitang yan, no, sa loob po ng 1 oras at 5 minuto. Sapagkat sa mga nakakaalam, if you know, you know. Sabi nga, di ba? It starts at 8:25 p.m. Doon mo malalaman yung mga regular kasi alam nila 8:25. Si Boris Pido nandito na. Si Victor Mempin, magandang gabi sa iyo, brother, from the United Kingdom. Ingat kayo dyan, no? May mga protestang nagaganap ngayon dyan. Ingat-ingat lang po yung mga kababayan natin. Si Christina McCaffrey, nandyan din yan sa UK. So, God bless, no? Pinapagpanalangin namin ang inyong kinalalagyan. At sa milyon-milyon nating kababayang mga OFWs, no? Marami rin tayong tagapanood na nasa barko, no? Nasa ibang mga lugar at ginagawa nilang ano to, no? Pampatanggal homesick yung ating klase. And it's really like ano, Chris, it's really like attending a class, no? And we are on our 182nd episode. 182 episodes na po tayo. Congratulations po sa ating lahat. Maraming salamat sa iyo, Chris. Batiin mo muna ang ating mga classmates na 182 episodes na. Di ba, Chris? Na Yes. nanonood. Nakakatuwa dahil nagsimula ang Coach and Share nung pandemic. And kahit ngayon natapos na ang pandemic, tama yung sabi niyo ang galing talaga ng teknolohiya dahil sa live streaming, 'di ba, sa Facebook, sa YouTube, yung reach natin worldwide, hindi lang talaga dito sa Pilipinas. So maraming salamat sa ating mga classmates at patuloy tayo mag-Coach and Share. At nakakatuwa pong isipin na isang komunidad po tayo rito na maano yung ating intensyon ay napakaganda, no, na magbuo tayo ng library of knowledge and learning and of course insights para sa mga nagsisimula ng kanilang resto negosyo at hindi lang yun, pati rin sa mga managers at mga leaders, no, more importantly yung mga interesado sa pagpapahusay ng kanilang kagalingan sa pagmamanage and more importantly yung pagli-lead, no, sa kanilang mga restaurant companies. So welcome po ang lahat dito, whether you're whatever part you're playing in the restaurant industry, welcome po tayo. Huwag na natin patagalin sapagkat exciting yung ating mga lineup ng bisita ngayong gabi. Of course, babalik si Coach Donald at may baon siyang kasama, no? May baon siyang kabarkada niya. So let's go to our Chris, top 3 takeaways from last episode. Yes, ang ganda actually nung sequence ng ating mga episodes kasi last week we talked about quality, excellence, and consistency. So, before we go into our episode for tonight, which is ang daming nating matutunan from the industry veterans, and it talks about consistency as well, excellence and consistency. Yeah. So, last week, ang hitik ng ating mga pinag-usapan. So, meron ako dito sa aking mahiwagang notebook. Ayan. Number 1 is building a culture of quality, excellence, and consistency is the key. So, it's not just about yung ikaw lang ang mag-i-implement or ikaw lang ang magsasabi na ito dapat ang gagawin, ito ang sistema at proseso. But it's about finding like-minded people who has personal standards as high as the excellent standards you set. Oh, importante yung binanggit mo, Chris, kasi sabi nga natin, no, it's bringing together people with aligned values, no. As we always emphasize, para to build a culture, you have to gather people of like values, sabi mo kanina, like-minded, like-hearted, and like-spirited, no. Pare-pareho ng soul, ng heart,
ng head at pati yung hands, pati yung pagkilos, madali na yun. Pagka pare-pareho nilalaman ng puso at yung kaluluwa ay pare-pareho ng tinutugon ng direksyon, di ba? Yung intensyon. So, yung purpose, pinag-usapan natin nung nakaraang pang episode, one episode from last week, no? Yung purpose to results, no? Purpose, values, no? Yung pinag-usapan natin dito is gathering people. And when you gather people, a community of like-valued individuals, people with aligned values, they will create value through the culture that they will establish. Yes. Ang aking second key takeaway at ito tatlong underline, o 'di ba? Quality never goes out of style, ika nga. So ito yung ang sinabi natin kasi ang one of the question is how do you stay relevant din sa ating hyper-competitive na industry, 'di ba? And it says about yung quality. So na-mention mo rin coach is about yung alignment of values and how that it convert to tangible value for our customers. Oo, importante yung recognition of quality as the main driver of value, no? Lalo sa mga consumers, 'di ba? Merong mga misconception na it's always about price, it's always about, promos and discounts. No, it's not, no? It's time and time again napatunayan po 'yan. Quality, sabi nga natin, never goes out of style. As a figure of speech, no, borrowing it from Levi's, na kahit mahal, no, kahit nare-recognize ng tao yung tamang ingredients, yung quality ng ingredients, and especially here sa Pilipinas, no, maalam ang mga tao dito, hindi lang sa basketball kundi sa pagkain, no. Yun yung dalawang passion ng mga Pilipino na talagang maalam ang Pilipino, no, about the dining experience. Kaya you see a lot of vloggers, a lot of reputable and a lot of people, Filipinos actually spend a lot of time, no, visiting, giving feedback, and of course, sharing their experiences to others, no? Importante ma-recognize natin yun, na ang driver ng value sa Pilipino is quality. Yes. Akala ko coach ang sasabihin mo, tatlong bagay maalam ang Pilipino. Basketball, pagkain, at karaoke. Hindi, huli, talento na yan talento. Okay, my third and of course not the least natin is brand trust is built over time. So when we talk about consistency, it's about doing well and performing yung excellent standards mo in every day in whatever you do. So sinasabi nga natin, how you do one thing is how you do everything. Doing it right the first time and every time, sabi nga, di ba? And when you talk about consistency, yung mga words that come to your mind is yung discipline, 'di ba? Yung dedication and commitment, no? Seguing to our episode tonight, commitment. It takes commitment, no? Kasi it's a process, no? There'll be a lot of situations, no? Like for example, external factors, inflation, rising food costs, no? Pressures of labor wage increases, no? Yung mga hyper competition, maraming factors that would tempt you to compromise quality and your commitment to excellence. So ngayong gabi, I think it's just up, no, that we continue on our discussion from that last key takeaway. Ang galing ng sequencing ng top 3 takeaways mo, Chris. Maraming salamat. And alam ko pag inintroduce na natin itong mga bisita natin, no, hindi ako nag-exaggerate, no. Walang tigil, nabalitaktakan to. So babatiin muna natin si Marjorie Liwag at ang kanyang anak na si Margaret. Siya nagpauso ng hashtag Tuesday Habit, si Chef Jordan Bernardo. Ako, mga matalik na kaibigan din to ng ating mga bisita ngayong gabi. Si MJ Colliante, si Regine Comabig, at binati nga natin kanina si Jake Castro at si Tina Castro. Si Tina Castro, no, na nandito sa Pilipinas kahapon, ngayon pumunta ng Japan, magkikita kami ron, no. At ang kanyang anak na si AJ Castro na maglalaro para sa UP Women's Basketball Team, no. Maraming salamat sa pagpili sa UP. No, mana sa ama, no, talagang mahilig sa basketball. At maraming salamat din po sa mga taga-University Hotel na sumusubaybay rin every week. Yung investment nyo sa pag-aaral, yung gabing episode na to talagang akmang-akma. Kasi siyempre pag lalong umaasenso yung isang resto negosyo, isang hotel, dapat lalo tayong merong attention to quality and commitment to excellence. Without further ado, kaya ako na nagsabi ng paborito mong linya, Chris. Please introduce our guest. I am very honored to be actually in the
Zoom room ngayon with our veterans. Yan, veterans talaga ang tawag ko. Because as a newbie in the industry, these are people that I really look up to because ang dami ko talagang matututunan sa kanila. That's why I'm very excited, of course, to introduce si Coach Donald Tenorio. Ayan, pakpakan natin from the land down under and our regular co-host and coach dito sa Resto Coach. Bumati Coach, ka muna, Mr. Donald Babati. Tenorio. Magandang gabi po. Good day, mate. Yan ang gagawin natin. Magandang gabi po at yeah, nice to be back. No, absent po ako last week dahil Birthday niya. nag-celebrate po ako ng birthday. No, nagpahilot po ako. Nagpahinga muna ng konti, no, may konting break, no, from sa aming negosyo, no, and yeah, it was a time well spent with the family. And thank you, Coach Romel, and thank you, Coach Chris, for another fruitful session or episode last week. And looking forward to another fruitful session tonight. Excited na rin ako. Tagal na nating ini-schedule to, Chris. Introduce mo na. oo nga eh. Ang ating special guest for tonight, of course, and very exciting kasi not only from operations yung matututunan natin, and then may unique perspective din to. Si Mr. Norman Zamora, ang Vice President for Food Franchise Business from SM Retail Inc. Yan. Yan. Palakpakan. Yan ang dapat nating palakpakan, Donald. Talagang bata pa ako, talagang tinitingala ako na yan. Magandang gabi sa lahat. Pinapaalala ko lang, magkakaedad po tayong tatlo. Sa inyo lang Napaka ako lang. natuto. Kaya ako nahilig dito sa restaurant industry dahil sa inyong dalawa. Maraming salamat. At yan po ang isang episode ng Itbulaga ngayong gabi na pakaabangan po natin. No? Ito Baka po walang ang equivalent matutunan sa ng atin ng mga TVJ sa tao. restaurant industry. Sige, Tatawagin Chris. na lang po natin si Chris na Sina. Ikaw ang Sina, Tito, Vic, and Joey. Okay. Pahala Ayan. ko si ano eh. Kasi mamaya na. Sige. Go ahead, Chris. Medyo marami-rami akong pang Mr. Universe questions for tonight. Pero, of course, kwentuhan to dahil alam ko gustong-gusto nyo din ma-share sa ating mga classmates ang ating mga learnings along the way sa ating mahaba-habang industry veterans nga eh. 'Di ba? Career, ayan. So, pang-unang question ko sa aking mahabang listahan, can you share yung journey niyo po sa restaurant industry and why you chose to be in the industry? Sige, Coach Donald, simulan Tama natin. naman ng konti para maganda yung pasakali natin kay Sir Norman, no. Okay, well, I started siyempre sa kurso ko na Hotel and Restaurant Administration sa Universidad ng Pilipinas, no. And I think it's all about unang-una, yun ang pinakamadali ng panahon ko. Siguro sa hilig ko rin ng pagkain, sa hilig mo makitungo sa tao, no. So naghahanap ka ng kurso na sa tingin mong babagay and eventually magkakaroon ka ng complete connection, no. At saka siyempre ang anong panahon na yun, booming talaga yung tourism, no, and hospitality business sa Pilipinas. Marami nagtatayo, nandun yung mga panahon na bago yung Shangri-La, no, well established yung Mandarin, mga hotel yan eh. So gusto mong mapuntan, very very much rising din yung ano nun, yung siyempre mga fast food, nandiyan yung ating yung Jollibee, McDonald's, and maraming restaurant talaga nagbubukas noon, no. And I think yung interest, no, to join that industry, no, that sector, yun yung nagtulak sa akin na sige, subukan natin tong hotel and restaurant administration, no. And yun nga, karugtong ng kagustuhan ko na kumain. At the same time, makisalamuha or mingle with people and service. And alam ng dalawang kuya ko na masayahin akong tao, eh, no? So gusto ko lagi nagpapasaya ako ng tao. Medyo nahuli lang ako ng konti sa status hindi ako natanggap sa family kwarto o kahon, kaya sabi ko sige sa restaurant na lang ako magpapasaya ng tao. So I think that's one reason why I stayed with the industry, no, until habang ika nga nagpalipat-lipat ako ng market, nakilala ko yung dalawa nating kaibigan, nagkakasama kami din nga naghiwa-hiwalay kami ng landas at iba-ibang adventures and ventures. So yeah, I ended up dito sa Australia, ganun pa rin.
kasama member pa rin ako ika nga ng hospitality industry, no? Food and service industry sa iba. And I think yun nga konektado nung how I foresaw kung ano yung have foreseen kung anong gusto ko, ano yung hilig ko, ano yung sa tingin ko magiging masaya ko, no? Yung fulfillment in terms of career, in terms of uh, lifestyle, no? So, yun ang nagpapastay pa rin sa akin, no? I've been with the industry for a long time already. So, kukwentahin ko sana kaya lang baka Hindi, matagalan seriously, tayo. 19, ano ka ba, 8, 96? 9. Alin, sorry. Hindi, nagpumasok sa industriya. 89 ka sa UP, pero 96. 94 pa lang. 94. Okay, 94, 94. 94 pa lang nagsimula ako sa hotel, no? Mm. Pero obviously sa hotel lang simula mo lagi kay receiving clerk, no? Taga-check ng Oh. prutas and all. Pero doon pa lang siguro first year ko sa hotel, nag-a-apply na ako to be part of the dining Okay. ng dining department, no, maging part ng isang outlet, no. So gusto ko talaga pero even nung nasa UP pa tayo, ang pinaka sideline ko noon may extra ko waiter sa Albergus, kung naalala Albergo niyo sa pa. catering. Oo, Catering. Sa yan yung Capitol Hills. Capitol Hills. Mula sa simula set up, ligpit, tapos nagki-cater din kami sa syempre kasama naman sa kurso namin yung mag-cater ka rin nung nasa UP Home Economics, no? Saka si Na Donald kasi ito, Chris, nakatira sa dorm. So, talagang no, yung pag-working student, karamihan, yan kasama sa dorm life yan Diba? Kasi nasa malayo sila. And then, mas yung oras nila, pwede nilang i-optimize. Mabanggit ko tama. lang diba, yung mga kaklase mo, yung si Ferdy Limbo. Yeah. Yan. Si Ferdy Limbo na matagal na nasa ano naman yan, sa Nasa Nestle. pagsusupply sa mga restaurant, no, sa Nestle, sa Nestea. No, kailan nakita kami, no? At syempre si anong apelyido ni Art Art Latinaso. Latinaso na naman yan, Oo. pinuno naman yan ng mga American Casual Dining Group din ng Chili's, di ba? Cheers. So rin, nakita mo yung mga kaklase ni Donald nasa industriya din. Mm-mm. Okay. Sige, Okay, sige po. Mr. Si Kuya Norman. Norman. Kuya Norman. Kuya Ako na Norman. pala. Hindi katulad ni Donald, no? Hindi, yung estudyante kasi ako sa UP since kinder. So, talagang wala pa akong plano nun. Si Donald kasi sabi niya may plano na siya when he graduated nung college. Alam niya na kung anong gagawin niya. Ako when I graduated college, pareho kami ng college Kaya lang si Donald, mas matalino sa akin yan Hotel and Restaurant Administration yan. Ako gumraduate ako Home Economics. From College of Home Economics ako. So sabi ko, ano bang magiging career ko rito? Kasi prior to that, nag-agribusiness ako sa Los Baños. Tapos nung nakatransfer ako sa UP, nag-tourism ako. Wala akong mapapala kasi lahat ng mga kaibigan ko sa UPIS, tourism. Sabi ko, hindi ako gagraduate dito, aalis ako. Eventually sabi ko, hindi ko alam kung saan ako. Pero nung na-invite ako to play, maglaro ng basketball, kami ni Michael Aranja noon. Na-invite ako sa Jollibee maglaro ng basketball. So naging crew ako, naging dining crew ako. So sabi ko unti-unti na-enjoy ko. Sabi ko okay to naging crew ako tapos ini-invite ako sa kitchen. Pero nung na-realize ko, sabi ko parang gusto kong maging manager. Gusto kong maging manager sa fast food kasi lahat ng lahat ng cashier, lahat ng MT merong crush sa manager So eventually, parang doon nabuo yung gusto ko sa I really wanted in this industry kasi sabi ko parang ang dali naman maging manager Tapos nagbabantay ka lang ng tindahan, pautos-utos ka lang. Tapos lahat pa may crush sa'yo. So sabi ko, okay, I think this is my career. So from there, naging service crew ako. Eventually, nung gumraduate ako ng college, may nag-invite na sa amin. In-invite na kami ng Jollibee to become an MT. Tapos ako, nagtrabaho ko noon sa first job ko sa Yun nga, nag-Jollibee ako pero naisip ko lahat ng classmates ko doon din And yun, nagtrabaho ko sa isang Japanese. Although it's an international
brand. Nagtrabaho ako sa isang Japanese restaurant. Tapos nag-try ako sa bistro. Eto nga yun, nag-outback na ako. So sabi ko nga, wow, akala ko ang galing ko na noon eh. So siguro I wanted to really share this kasi akala ko magaling na ako kasi ang hawak ko noon ano na eh, bago ako lumipat ng bistro o ng outback, ang akala ko, multiple stores na hawak ko eh. Tapos dinala mo ko sa outback as kitchen manager. So akala ko ang galing-galing ko na. Hindi ko lang alam na sobrang dami ko pa palang matututunan. So sabi ko sa continuous learning. So sabi ko napahiya ako. Okay. Trabaho kami. Nagkakilala kami ni Donald, ni Sir Romel, ni Sir Donald. Nag-training kami sa US. Tapos eventually yung nandun na. Buong akala naman, ako, to be honest, akala ako mga 5 to 10 years ang advance namin. Because we trained in the US, akala ko 5 to 10 years. Ang galing na namin. So sige, pwede na tayo mag-resign. Magtayo na tayo ng negosyo natin. Di ba? So akala ko magaling na ako. Pero then again, hindi pa pala. Di ba? Baksak na naman kami. And then ito, yun, sabi ko, sa continuous learning. And eventually from there, balik na naman ako sa industry. I started again in the fast food. Tapos eventually, yung lagi kong thinking ko na I love this industry. Ito yung passion ko. Dito ako masaya eh. 'Di ba? And yun, from all this journey, from all this sabi ng heartaches, ayun, I somehow ended up in SM. And somehow I'm happy naman. Handling several concepts and several brands for SM. Yan, magandang kwento yan, Chris. Dudugtungan ko. At batiin natin yung saksing buhay sa ating adventure, si Pastor Alin Nang, no? Both sa ano yan, Norman, basketball adventure natin, college pa lang tayo at hanggang nagsama-sama tayo, no? Ito magandang istorya to, Chris, pang maalaala mo kaya. Kaya ako napunta sa Outback dahil kay Norman. Hindi Norman in person, but a picture of Norman. Believe it or not, no? Dahil tignan mo yung mabuti talaga ang Diyos eh. Maaga akong pumapasok sa opisina. Nalipat ako sa opisina ng Jollibee eh. From operations ng tindahan, nalipat ako sa opisina. So, ang isa pang maagang pumapasok sa opisina, yung asawa ni Frank Norman. Si Miss Beth. Si Miss Beth na, I think she's the current CEO and President of Jollibee USA. Gandang gabi po, Miss Beth de la Cruz. No, nasilip ko lang, no, nung araw kasi PC eh. So nasa kasulok na cubicle si Miss Beth, nasilip ko yung picture ni Norman. No, ini-enlarge kasi ni Miss Beth yung picture, tinitingnan siguro namimiss yung asawa. Si Norman Zamora po ba yan? Sabi ko, Miss Beth, no. Sabi ko, Ma'am Beth, si Norman Zamora po ba yan? Sabi niya, kasama niya si Frank. Sabi ko, kilala ko po si Sir Frank. Sabi yung asawa niyo. Magkasama sila sa nasa USA sila ngayon, sa Virginia. Tapos doon ako nagka-interest and hindi ko maalala, Norma, kasi nung araw, di pa naman uso cellphone noon masyado eh. Di ba, Motorola pa lang noon, nung panahon. Malamang in-email kita eh. No? Hindi, gusto mo bang sabihin ko kung saan tayo nakita? Saan? Hindi, para malaman mo na kasi Nagkita sinagot mo tayo ako. sa nagkita tayo sa Tomas Morato. Sa Tomas Nagkita Morato. Huwag mo tayo nang kay- alamin kung saan sa Tomas Morato. Nagkita tayo sa Baka Tomas masabi Morato. mo. Tapos nag-usap tayo, tinanong mo ako. Sa Saan ba tayo? pagkakatanda ko bro, tama yung buti na banggit mo. Kung hindi ako nagtanong kay Norman at kung hindi niya ako sinagot, no, sa aking inquiry, at kaya naman kami nagkakilala ni Norman dahil sa basketball, no, sa mga common friends nung college. Nakita niyo yung yung lesson sa buhay, no? Yung connectivity ng tao, kaya mong ilakasan yung signal mo. No, lalakasan mo yung signal ng connectivity mo pag marunong kang makipagkapwa-tao. No? And kami, pare-pareho kaming humble beginnings nitong tatlong mga kasama ko eh. No? And yung band, no, yung wag kang makakalimot doon sa mga kilala mo, and then yun yung binabanggit ni Norman. Magkasama kami nag-attempt magnegosyo nito eh nung una, and we failed, no? But here we are, no. We're not super successful in life, but we are to a certain degree. Ang dami naming
natutunan doon sa mga ventures. So, ang dami yung pagkakadugtong-dugtong, di ba, nakakatuwa dahil kung hindi ko nasilip yun, di ba, na picture ni Norman, kung di matalas yung mata ko. Kung hindi sumagot si Norman, di ba, pwede naman magdamot si Norman, sabi niya, wala kang pakialam sa'yo. So, ayun, kabutihan. Maraming salamat, Norman, sa mga pagkakataong yan. No? And doon ko natuklasan yung pagkakataon na pwede palang mag-training sa Amerika. At ayun nga, first time ko makarating sa abroad sa Amerika. In a way, no, indirectly, talagang kinonect tayo man. Maraming salamat dun sa pagkakataon na yun. Batiin natin si Joel Raka na nanonood. Sabi niya, from Tokyo Milk Cheese Factory. Ayan. Si Sondi Ricafort. Gandang gabi, Sir Norman. Pastor Ali Nang, nabanggit natin kanina, kasama natin ito mula nung bata pa tayo. Selwyn Alvarez, talagang regularly. Maraming salamat po. Harold Deang, naku, isa sa mga mahuhusay sa industriya to, Chris. Dapat maimbita rin natin to pagdating sa mga systems and standards. At syempre pa, yung yung pinanood yung lumaki, si Teacher Yam. Teacher Yam ng Casino. Magandang gabi po sa inyong mga taga Hobart Village, dyan sa Valenzuela. Naway natuyo na po kayo sa pagkakabaha. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong at nanalangin sa ating mga kababayang nabaha. Regine Kumabig, sabi niya, good evening sa aming mentor, Boss Norman Zamora. Si Jomar De Leon na isa ring coach, no? Kasama natin sa industriya, si Bernhard, si M.N. Joseph. Ayan, pumapalakpak siya at nagbumabati ng good evening kay Boss Norman Zamora. Si Ivy Par Alcantara, ang ating regular Tuesday classmate. At ito, kilala ni Norman at ni Donald to. Si JR, aka Silverio Rosero. No? Ang bunso, hanggang ngayon bunso pa rin siya. Bunso. Sige, Chris, sa pagpapatuloy. Nakakatuwa yung mga sagot nila, Coach Donald at ni Mr. Norman Zamora, kasi they talk about yung passion for food and making connections, diba? Genuine connections, passion for learning, and yung adding value to oneself. And I know, hindi naman tayo tatagal sa industriyang ito kung it's just passion. And dahil nandun din yung ating personal standards or yung tinatawag nating setting excellence as a standard. So how does having excellence as a standard help you progress in your career, and how does it apply in your current career path right now? Sige, Coach Donald. Okay. Ipapaalala ko muna sa ating dalawang kasama, no? Ang nakabisado namin dati ito, hindi ko alam kabisado din pa, pero Kabisado pa. kumuha ako ng kopya, no? Operational excellence, no? An immaculate environment. All disciplines, practices, standards met 100% of the time. And the restaurant's leadership team focused on achieving our people's goals. Yan. Yan. Okay. So, ano ba katanong ni Chris? Ano bang nakatulong daw yung operational Um, excellence sa karera mo at sa patuloy mo pagiging involved sa restaurant industry? Yan. Yeah, I think it's parang yung eto nga naging yung guide namin, no, total ang common ground namin talagang tatlo is yung Outback Steakhouse, and I think one good training and development na nabigay sa amin nung Outback Steakhouse is talagang yung excellence is a way of life, no. Doon kami minolde, doon kami hinubog, doon kami tinuruan, no. At first hindi mo syempre makukuha yan kasi ang iba-ibang tao tayo, no. So iba-iba yung natin level ng excellence, and I think having worked in one particular concept, no, nagkaroon kami ng pare-parehong pangunawa, no, and step by step inalam namin and pinag-aralan namin kung paano talaga makukuha yung operational excellence. And sinasabi nga doon yung immaculate standard, no, nung nagsisimula yan sa itsura mo as a person, no, yung kalinisan ng restaurant mo, yung readiness ng mga tao mo, yung standard mo should always be kapag sinabi mo immaculate, talagang kung tutusin walang bahid, no. And then yung 100% yung standard should be met. I think napag-usapan niyan sa mga previous episodes natin na standard, no, and papasok doon yung binanggit doon na discipline, na talagang every day, every shift, no, every month, or kahit paliitin mo na paliitin yung isang araw, dapat yung disiplina
to achieve yung goal, no, yung step by step kung paano mo mararating yung makukuha yung excellence in terms of operations, dapat nandun. And napakalaking factor na binanggit doon is yung role ng leadership, no? Na kung ang priority ng isang leader or ng isang restaurant owner or ng mga manager natin is ma-achieve yung goal, hindi lang naman siya ang gagawa nun eh, no? Kasama doon yung involvement ng team and yung ikaw at yung team ang ika nga magpuproduce ng excellence na hinahabol mo, paparating mo sa mga customer mo, and eventually ika nga iikot na yan eh on its own eh, no? But then again, it's very important, no? And ang kahalagahan niyan is kung ano man yung natutunan ko noon, say 25 years ago, yun yung dala-dala ko eh. Kahit sa experience ko, galing ako ng Pilipinas, dinala ko rin yung kind of discipline, no? Na meron ako nung nasa Singapore kami. And then, nung pumunta ako dito sa Australia, it's the same thing. Even though kahit sabihin mo, hindi, outback naman yan eh. Pero, iba-ibang market requires also a sense of, yung consistency, no? Kasi minsan, ang ibang market, dadaling ka sa ibang takbo ng pag-uutak eh, no? Minsan iisipin mo, sige mag-a-adapt na lang ako sa market. Pero dapat yung commitment mo to excellence, yung commitment mo, yung standard mo, dapat hindi nababago. It doesn't matter kung saan location ka. May mga restaurants, iba-ibang location eh, no? Minsan iba yung demand or iba yung expectation kapag nasa city ka. Iba yung demand or expectation kapag nasa mga probinsya ka. Pero ang pinaka-importante diyan bilang leader, no, dapat yung standard mo, yung discipline mo is consistently nami-meet mo or ginagawa mo ika nga 100%, no. And ngayon na may sarili na akong negosyo, no, yun ang dapat hindi ko makalimutan. Hindi ko sarili ko na to, sige, I can just do it on my own, no. Sariling diskarte ko na, yes, I will run my restaurant the way I want to run it, but I should not forget kung ano yung nagdala sa akin dito, no? Parang I think yung dalawa, si Coach Romel at saka si Coach Norman, no, would also attest to it na dala-dala namin yun hanggang ika nga siguro sa pagtanda namin eh, no? Kasi naka-ano na yun eh, naka-embedded na sa amin sa sistema namin yun. And yeah, again, we're humans, no? Sometimes we want to give into temptation na sige, kalimutan muna natin ng konti, pero hindi eh. Tama, importante dun is you always look back and say, ano ba yung nagdala sa akin dito, which is again, the commitment to operational excellence. Very well said, no? At nakaka-touch, no? Dahil totoo, yung pag-transition mo from different countries and now you're doing your own business. Yun yung baon mo eh. Sayang kung ika nga nung nagtatrabaho ka ay mataas yung standard mo, ay talagang it makes sense na pag sarili mo ng negosyo, lalo mo pang ikakalibrate pataas yung standards mo. Diba? Yes. And ang ganda nung sinabi din ni Coach Donald about discipline and leadership, 'di ba? There's always a call for leadership even if hindi pa ikaw yung leader at that time, but there's always a call to lead yourself, 'di ba? It all starts with yourself. Sige naman, Mr. Norman Zamora. Kala ko kwentuhan lang to eh. Okay na ako sa sagot ni Donald eh. Pero hindi Donald, i-correct lang kita. 30 plus years na tayo nasa industriya. Nahirapan din ako mag-compute pero nung binanggit mo yung 25 years, teka. Parang short 30 years. Well, sa akin I have to agree with Sir Donald, no. Na for me kasi yung foundation ko siguro kung ano man ang narating ko sa industriya nito, siguro utang ko yung foundation na to sa Outback. Kumbaga, gamit na gamit ko ito pag nag-a-apply ako. Lagi yan tinatanong, for you, what is operational excellence? Lagi yan eh. So, parang nanghiram si Donald nun sa Outback ko, parang na-memorize ko ito, yung food quality and concentrated service. Lagi nasa isip ko yan, yung food quality. Sa kusina ako nagsimula sa Outback. So, hindi mo wala sa isip ko yung food quality. You have to keep 100%. Dapat laging yan. Na laging binabanggit. Pag nagda-line check kayo, kesyo yung presidente pa ng Pilipinas yung tumawag, walang hihinto sa line check. Kanyang ka-sacred ang line check namin just to provide yung mga guests natin. Di ba? Hindi nga natin tinatawag na customers yan eh. We call them guests. Kasi gusto mong pagsilbihan talaga. Di ba?
And parang since nasa operations tayo, parang hihiramin ko yung, ewan ko, BDO ba ito? Sa kapatid ba namin ito sa SM na we find ways. Pero sa natutunan ko, ano yan, parang operations make it happen. Tayo, we make everything happen just to deliver yung operational excellence. Lahat yan. When you say, paano mo sila, kumbaga pag tinanong mo ko, what is this? What is a very good service for you? Lagi ko sinasabi, by being helpful. Bakit magiging helpful? Kasi gusto ko silang tulungan para ma-achieve nila yung talagang binayaran nila sa or in-expect nila na experience dito sa restaurant mo. Helpful. Gusto ko silang tulungan. Di ba? Parang yun yung mindset ko kasi naalala ko noon yung nasa Outback ako. Meron akong konting nervous noon, Chris Kasi galing ako sa kusina. Tapos pag nilalagay ako sa front of the house, kinakabahan ako. Kinakabahan ako kasi sabi ko galing ako sa kusina. Tapos kailangan pag nagalit si Sir Ed, 100% table visit. 'Di ba? Pag ako syempre parang nahihiya ako Kasi kusinero ako Pero pag naiisip ko yung aking sariling mantra, no, you have to help them achieve the best experience or the best dining experience. Yon, talagang tatanungin mo na. Talagang iti-table visit mo na. And sa akin parang may background ka ng konti sa kusina. So nabobola mo, na-explain mo ng mabuti na this is how you prepare this is how you cook this one. And yun, parang babalik ko lang ulit. Siguro yung foundation, yun nga yung sinasabi ni Sir Donald sa akin. I think, parang tribute sa Outback ito. Pero yun pa rin, hanggang ngayon, ang ginagamit ko. Gamit na gamit man, sobrang gamit. Pero nandun pa rin ako. Operational excellence for me is food quality and excellent service or concentrated service. Yeah, serious food, concentrated service, no rules, just right, di ba? And just to give the context sa mga mas bata nating manonood, no? Siguro hindi na nila naintindihan kung ano yung impact ng Outback Steakhouse sa sa restaurant industry, no? But it was for a long time in the US the #1 casual dining restaurant, no? It actually broke ground and binrake niya yung yung mold ng American casual dining, no? 'Di ba? It started as dinner only, then the founders had a single-mindedness to do everything better, from better than all the restaurants that they worked for. Ayan, si Trudy Cooper, si Chris Sullivan, si Babasham. Bob Basham, no, yung systems guy. And then of course yung serious food guy, si Si Tim Gannon. Tim Gannon, no, yung umimbento ng Blooming Onion, no. Malaki yung impact, no, yung mga, in fact, yung I would be very straightforward in saying, isa sa mga naging inspiration ng Texas Roadhouse was to be better than Outback Steakhouse, which they did, no. Ngayon, ang kilala na ng mga bata ngayon dito is Texas Roadhouse. And ako, wag naman magtatampo yung iba nating kasama sa bistro, pero ibang level talaga pag pinag-usapan nung araw yung commitment to excellence pagdating sa Outback Steakhouse. Now, Fridays was known for fun. Italianis was known to be a very authentic Italian concept. But when you talk about serious food, no rules, just right, concentrated service, no, we take pride in saying na maraming mga nagbabarko, maraming nasa iba't ibang mga restaurant industries na mumuno ngayon, ang mga vice presidents, director of operations, no, ang ugat niya, ng DNA niyan, no, Outback Steakhouse Philippines, no. Isa sa mga yan ay itago natin sa pangalang Master Eugene Jacobe na kanina pa bumabate, no? Siyempre, yung sa mga original na kasama ni Norman sa kusina sa Malate, di ba? Ang mga pakikisig na Ginoo, tunay na alamat, yun ang salitang pinagbabawal na banggitin ngayong gabi, yung alamat, mabuhay kayo, mga coaches. Isa sana, sinabi mo bang alamat History ito, na pagsamang tatlong mahusay sa industriya, saludo ko sa inyo. At ibahin natin yung tema, baka puro tayong mga alamat-alamat dito. Magandang gabi kay PJ Jacob Veloso. No, ito yung mga multi-store, leaders tong mga ito, no? Sa ibang mga brands, mga young Turks, no? Ika nga na nagme-make na ng kanilang pangalan sa industriya. Richelle Kumabig, magandang gabi po, Boss Norman. Sabi niya, Arnold Regalado at ang mga taga Buddhist Sengguan Memorial Institute ng Malabon, ang aking mga classmates. At si Ma'am Sinig, pinapanalangin natin ang inyong matagumpay na operasyon sa inyong cataract. No? At si Lance Luis Spearheader Caviteño, magandang gabi siya. Si Marvin Siquito,
magandang gabi po. Ayan. Ang mga nanonood sa atin, maraming salamat po sa pag-share. Steady po ang ating viewers at sabi ko nga, it has come a long way with an average of 12,000 to 15,000 viewers. Yan po, hindi kami yan, kundi yung mga nagsisipag-share, nagsisipag-like, at nagsisipag-comment. No? Patuloy po natin ang coaching and sharing. Ngayong gabi, Miss Chris Guillermo. Ayan. Alam niyo, yung excitement ko, kasi of course, it's not every day I'm given the chance to talk to people who've been in the industry for 30 years and to have them in one, di ba? In one discussion, di ba? One conversation. It really excites me. Ano to? 100 years combined. Kasi 1990, 1999, sabihin mo na. Ito, 96 si Don, 94. 93 ako nagsimula sa industriya. Si Norman, mga around that time, nag-crew na rin yan eh. Oo. Nag-crew rin yan eh. Nung time na nag-crew yan, nag-crew din ako. Mm. North EDSA yan eh. Ako ano ako eh. Tama ba? North EDSA ka Tama, eh. Ako tama. North Grand EDSA sa Central ako SM. eh. So ano SM na North yan? EDSA. Oo. 31, may isang daang Ganun, taon ng restaurant industry experience ang kasama mo ngayon, Chris. Yes. And to have that opportunity, sabi ko nga dito, meron akong niline, para siyang cheat sheet to success. Kasi everything na sinasabi natin at pinag-uusapan natin ngayon, it's still relevant kahit 30 years plus na kayo nasa industry. Yun pa din naman yung the words that we live by. And ito pa din yung important or what really matters to our customers or to our guests, 'di ba? Ito pa din yung consistency, yung excellence, yung sinasabi nating food quality and concentrated service and the call for leadership. So, very exciting. So, based sa mga experiences natin, ano naman yung mga common, like kunwari si Coach Donald na matagal na rin na siyang nasa industry at ngayon meron na siyang sariling business sa land down under, di ba? And of course, si Sir Norman, na alam naman natin matagal na naging kitchen manager and ngayon, nandun na siya sa unique perspective of being in charge for the food franchise. Ano man yung common operational challenges na nakikita na natin and how do you think people should address them? Well, kung ibabasa ko dun sa yun nga sa sequencing nung definition nung operational excellence namin, yung Immaculate Standards, I think it's both it's siguro ang kunyari meron ka restaurant, and after a few years, physically talagang tatanda lahat hindi lang tao ito, hindi lang kami yung tatlo yung tumatanda, parang yung mga restaurant, mga equipment, parang ano yan parang yung everyday mo na pag-aalaga parang sa katawan natin, yung everyday mo na pag-aalaga to make sure na you remain presentable, you remain yung ma-keep mo yung excitement ng mga customer, yung on how the customers would see you, I think yun ang isa sa mga yung physical, na call it brick and mortar, yung physical na maayos ba yung mga mesa ko, maayos ba yung mga silya ko. I think yun yung mga common na nangyayari. Pero I think ang mas malalim na nagiging challenge sa operational excellence is always again yung level ng leadership mo no. Kasi yung leadership mo o yung lalim ng leadership mo o yung effectivity ng leadership mo laging nakasalalay yan sa you as a leader kung paano ka rin nag-grow, no. Minsan nagkakaroon ka ng stagnation na tipong you will come to a point na especially nung bago-bago pa sa industriya, parang yung natutunan mo na yung tawag namin dati principles and beliefs, tapos nagiging everyday mo na yung routine, parang nagiging routinary na lahat, no. Parang darating ko sa point na sasabihin mo, pipikit na lang ako, alam ko na kung paano tatakbo yung shift ko Pero yun, red flag yun, no. So, kasi ibig sabihin nun, dumarating ka na sa punto na naging kampante ka na masyado no. And to the point na ang makakalimutan mong una is to develop yung successor mo, to develop the next person in line. Kasi feeling mo ikaw na lang yung nakaupo dun no, as a leader. No, ikaw na lang yung parang sa kamay mo, umiikot na yung shift mo, umiikot yung restaurant mo. Pero ang hindi mo alam na eventually, parang yung equipment mo, parang yung restaurant mo, tatanda ka rin Kailangan mo ng someone who will eventually support you or someone who will get involved in terms of running the restaurant, who will help you and assist you. And this person, siya yung supposedly magiging kasabay mo and eventually siya yung magiging successor mo. And I think that's one of the, I would say, common pitfall ng kapag ka naging successful na yung yung ang isang restaurant, ng isang negosyo,
na ang akala mo yun na yun eh, no? Wala nang mangyayari iba. Pero again, as a leader, you are part of the operations, no? You're the one running the operations. And again, yung everyday na pagcha-challenge mo, yung everyday learning na makukuha mo sa per shift, per day, per month, per year, yun dapat yung doon ka dapat humugot na again ng knowledge and that knowledge should be passed on to the next people in line, no? And paano mo i-address yan? Continuous training, no? Paano mo i-address yan? Again, knowing muna, again, yung continuous and consistent evaluation of your business, no? Kasi ang each month is different eh. Kapag pinuntahan mo yung kunyari yung numbers, yung sa profit and loss mo, no? Yung P&L statement mo, or income statement mo, or yung P&L mo, or kung sa operations naman, there should be a tracking. Ano nangyayari? Customer count mo ba? Kumusta? Yung average check mo ba? Kumusta? And again, babalik ako dun sa yung people development ba? Kumusta? No? May mga tao nakaabang at nakahanda. No? Naihanda mo na ba yung mga tao mo para sa either continuity ng operations mo or expansions ng negosyo mo. So I think I will always focus on naka-ready ka ba in terms of in terms of yung developing the right people, in terms of again motivating them and teaching them the business, and at the same time eventually letting go and let them lead, no, para ikaw naman maka-move on ka forward to the next next step, no, or next ladder kung nasa corporate kayo. So I think again wag lang kalilimutan, no, sa question na ano yung common operational challenges, yun lang yung tipong don't sit on your laurels, no? Yung wag kang masyadong maging kampante. Always be on the edge and say, I want somebody to learn and take over para ako naman maka-move forward. And again, it's all about training. It's all about people development. Yes. Ang ganda nung sagot ni Coach Donald, involvement for business longevity and sustainability para ready ka for your next role. Parang artista lang yan. Ready ka sa iyong next role. Tama, tama. Sir Norman, kayo Ay. naman dahil medyo ang haba na din ang inyong pinagdaanan. Ano nga yung question ulit? Sorry. Hindi, So, hindi. Hindi, na parang simpler scale ito. There's so many challenges kasi talaga when you discuss about yung sa operations, no. Sabi ko nga na simpler or parang ang dami niyan eh kasi pag-iisipin mo, sige, ano bang kulang? O wala kang raw materials, kulang ka ng manpower. There's so many things na siguro abutin tayo rito ng baka hanggang sa susunod na episode, we will be discussing yung mga operational challenges natin sa restaurant. Di ba? Hindi lang sa manpower, hindi lang sa raw materials, ang dami niyan. Lalo na pagka yung experience nga naming tatlo nung inabot pa namin yung Asian crisis, yung foot and mouth disease, itong mad cow na to. Those are the big challenges talaga na dumating sa amin. But going back dun sa sinabi ni Donald, so how you can parang survive this o ano ba ang kailangan para malampasan natin to. I think yung leadership na binabanggit ni Sir Donald, kasi yung leadership na yan, I remember kami yung magkakasama nun ayoko nang banggitin, baka sabihin bayad tayo ng Outlook, pero kami yon yung nandoon and how we successfully parang solve these issues, itong mga big operational issues na to, Asian crisis na to, foot and mouth, na to, parang ang daming tumulong sa amin. Pero sorry na lumalayo ako, but when it comes to sinasabi ko nga sa leadership, kami yung nagsimula na okay, sige, wala tayong benta, so kailangan natin magtipid. So it boils down to leadership. Anong ginawa namin? So kami ang nag-open. Ako, kitchen, at that time, managing partner na at ako, kitchen manager. Ako ang nag-open ng buong line ng kusina. Just to parang magtipid ako ng cost. And yung mga front of the house managers, sila ang nag-open ng bar. Imagine, puro managers ang nag-open ng restaurant just to survive this crisis. And this boils down to leadership. Kung hindi mo nakikita to sa leader mo, na yung leader mo hindi ito ginagawa, wala. People will not follow you. So yung mga staff o yung mga team members namin na nakikita, uy,
nakahubad si Sir Donald. Siya yung anong tawag mo doon, nagpapakintab ng floor, Kinabahan nagpapolish. sabi Polish mo Ikaw, nakahubad papalis. si Sir Don. hindi kasi mainit eh. Kasi hindi ka nag-open ng aircon, nagtitipid ka eh. Tama. Ay nagpapolish ng floor. So eventually yung mga staff, yung mga members namin, team members namin, magugulat ka na lang ang duty nila 12 o'clock, but they will come in, they will go there at 8 o'clock in the morning para lang tumulong mag-open. And eventually because of this, nababa mo yung cost, natipid mo lahat. Everybody's aware. Kasi yung binanggit nga ni Donald, you have to teach them the basic of the PNL or yung profit and loss. Binabanggit mo, tinuturo mo. So natitipid nila. Eventually, nalagpasan namin yan lahat. And it's, again, boils down to leadership. Di ba? That's, kumbaga, yung mga small operational issues na kulang ka ng pagkain. Madali yan sabihin, wala kang pagkain. You don't go to shortcut. Huwag kang mag-shortcut. Pag wala ka, huwag mong gawa ng paraan. Sabihin mo na lang, explain it to guess wala. Para hindi masayang. But those for me are the basic. Pag inabot mo talaga yung mabibigat na operational issues ng restaurant and you survived it, I think ito na yung pwede mo sabihin na masarap na pag-usapan. Si Donald, nakahubad yan. Kasi pawis. Wala ka namang Hindi, picture sa akin. hindi lang Kapatid mo. hindi lang rolling up your sleeves, but literally. Yeah. Totoo yun, nagubad ng polo para maglinis. And leadership by example, yung mga nabanggit po, ito sinulat ko po sa mga nakikinig, sinulat ko sa notebook ko, yung importansya pa rin talaga ng leadership, no? Even in time, especially in times of crisis, 'di ba? Yung crisis kasi nangyayari yan even during happy times eh. Yung crisis of complacency na binabanggit nga kanina na sometimes kung kailan matagumpay nagiging pabayarin tayo, 'di ba? Nawawala yung mga disiplina. So take note of these things, no? Hindi kailangan, sabi nga the best way to learn is from other people's experiences. Hindi kailangan yun ng i-trial and error. Kaya nung pandemya, siguro nakatulong sa ating tatlo yun. Kahit hiwa-hiwalay tayo ng pinagtatrabahuhan ng pandemya at pinagdinegosyohan, no? Nakatulong yung mga experiences namin in the past. Sinishare na namin sa inyo na all of the things that you build every day, the value that you add to yourself, it empowers you to add value to others. And yung common theme nila, di ba, is leadership. Leadership is about sharing the power to others, no? And envisioning a future where hindi na ikaw yung gagawa. So kailangan araw-araw kang nagko-coach, nagtuturo, at yun na, yung essence nitong palabas na to, yung coaching and sharing. Sige, Chris, habulin natin lahat ng tanong para masulit yung episode. Yes. And nakakatuwa yung it actually stems from our conversation earlier nga, Romel. Kasi we talked about yung call for leadership in the society din, di ba? Dun sa industry and how it applies hindi lang dun sa career mo but also on your personal life. Sige. Can you provide examples naman on how focusing on operational excellence has positively impacted yung business but at the same time yung customer satisfaction natin? Coach Donald? Nakamute. Sorry, nakamute pala ako. Okay. On how focusing on operational excellence has positively impacted. I think, again, pag maganda pag maganda naman yung output mo, no? Or maganda yung input mo, no? As a manager, as a team, no? Pag maganda yung ginagawa nyo, again, 100% standards are being met, no? Nandun yung disiplina from each department ng restaurant, no? Yeah, talagang the customer would know it, no? They will again see it physically, maayos yung restaurant, organized, nagko-communicate yung mga tao, naramdaman nila yung sinasabi ni Coach Norman kanina na yung standard ng service mo nandyan, no? Yung genuine hospitality, nakakausap nila yung parang again, past episodes natin, no? Kumuha ng feedback sa inyo, kumuha tayo ng feedback sa customer, nakikinig tayo, nagre-react tayo, no? Binibigyan natin ng solusyon. I think it will, again, it is your daily sales will be a great indicator, no? ng kung nagagawa mo yung operational excellence mo, no? Yung frequency ng pag-visit, no? Ng mga customers, no? Yung guest frequency, average check, all the other technical numbers, no? In terms of measuring the success of business. Makikita mo yun eh. And hindi lang yun eh. I think it's more on your impact also to the community, no? Kung nag-uusapan ka ng tao, nung panahon namin nila
Coach Romel and Coach Norman, naramdaman namin na nakaka-impact kami sa community kasi lumalapit yung mga, even yung mga customers, sinasabi, pwede ba magtrabaho dito yung anak ko? No? Pwede bang mag-apply yung, di ba, yung kapitbahay ko? Pwede bang i-recommend ko yung, kasi nakikita nila na it's all about the quality of operations that you have. Not only the operations, but the kind or the level of quality ng team na pinapatakbo mo. And I think it's one thing na again, a good indicator, no? Paano na-impact yung business performance? Sabi ko nga kanina, it's again, it will show, no, on your day, on your per shift numbers, on your monthly figures, and eventually on your annual P&L, no? So, yun lang, para mas mabilis lang. And Coach Norman, your turn, please. Nakamute, nakamute. Nakamute din. Si paring Pero Norman. ako lang well, binanggit na rin ito ni Coach Romelan. You have to be an example. Diba? You have to be an example to your people. Hindi ka pwedeng magturo sa kanila pero hindi naman nila nakikita na ginagawa mo. And probably, sigurado pala, you have to be consistent kung ano yung tinuturo mo. Hindi pwedeng, ito kasi yung insidente, yan lang yung, you have to be consistent na, ito talaga, ito ka, this is your level, ito yung standards mo. Diba? And again, you cannot do it alone. Hindi mo kaya to. This is a team effort. So yung people investment, kailangan mag-train ka ng tao, kailangan empower mo sila. Diba? Kasi hindi mo kayang mag-isa yan. Yun lang. Yan. Speaking of hindi kayang mag-isa, babatiin natin yung mga sumusubaybay, no, ng hatak ng ating mga bisita, si Sheila Galing, no? Ayan, pangalan pa lang talaga naman pong excellent. Hi, Sir Norman, nagyaya pa siya na si Roy Aparejado, iniyaya niya. Si JJ Salonga, kalma lang tayo sapagkat nandito na si JJ Salonga. Kaibigan natin yan. Si Kiko Valentino, nakita mo yung mga pangalang, naalala niyo pa ba yan? Ha? Kasama natin sa kusina yan. Isa sa magaling na mga expediter nung araw yan. Si Kiko Si Valentino. Oo. Sama yan ni ni Aribuabo, di ba? Ni Renante, di ba? Ayan ang mga mahuhusay. Speaking of mahuhusay na expediter, siyempre nandito yung Reyna ng Malabon, si Chef Jun de Guzman, at hindi pa dadaig ang Reyna ng Parañaque, si Mami Sin Pineda. Sige, Chris. Yan. Nakakatuwa kasi all throughout the conversation and sa laman ng aking magic notebook, ang kanina ko pa talagang binibulugan dito. And sa lahat ng sinagot nga ni Coach Donald at ni Coach Norman, it's about yung leadership, di ba? Yun yung strong emphasis natin with leadership. Because having that drive to lead oneself is equals to operational excellence. Kasi nga nandun yung quality, consistency, and setting high standards. So ano naman yung advice natin na mabibigay sa mga restaurant owners or yung papasok sa industry or nagsisimula ng career nila sa industry na to about building a strong operational foundation from the Yan, start? pakikinggan ko yung mga advice ng nakatatanda sa industriya. Nagsusulat ako sa notebook ngayon. Donald! Unang-una. Ay, nako. Unang-una, siyempre, magkaroon ka ng, unang-una, dapat mahal mo yung ginagawa mo. No? As a leader, dapat mahal mo yung ginagawa mo. And yun yung pagmamahal na ipapakita at maramdaman ng mga membro ng team mo. Na alam ni Coach Norman yan kung paano magmahal. No? So, Lahat again, naman tayo. yung care kasi pag as a leader, ano yun kapag may genuine care ka, genuine hospitality, lalabas siya at maramdaman talaga ng ng customer, maramdaman ng team members mo. And eventually, sabi ko nga, ang balik niyan sa atin din no. Pag alam nila na we care about them, no. Again, talking about yung experiences nila, no. Talking about yung even bago ko humingi ng feedback, yung bago pa lang sila dumating, yung care na ginagawa mo, no, in terms of preparation, may it be preparation ng lugar, may it be preparation ng ginagawa sa kitchen, may it be preparation ng kung paano tatayo yung mga dining yung mga servers natin at paano nila i-welcome, no. I think it's all about again yung care mo, no, as a leader, kasi kung yung leader, no, may pagmamahal at gusto niya at masaya siya sa ginagawa niya,
mas madali niyang gawin yun eh, no? Yung sinasabi natin na you won't even call it work anymore, no? Yung magiging natural lahat, no? And kapag natural lahat, no, as a leader, yung commitment mo hindi nagbabago, no? Na yun yung again babalik tayo dun sa meeting the standards 100%, making sure na yung goal mo as a leader lahat magbe-benefit no, lahat ng stakeholders, no, may it be yung customer, may it be yung even yung partners mo sa business, no, may it be yung suppliers mo nakikinabang meron silang regular na pinagdadala ng supply, and siyempre yung community, no, and I think again ang advice lang diyan is again wag mawawala yung commitment talaga do sa topic natin, which is yung commitment to operational excellence, which is gonna be your edge, no? Yun yung magpapaiba sa iyo as a restaurant, as a business, as a concept, as a brand, no? Doon nila pag sinabi nilang Norman Zamora, talagang iba yung datingan nun eh, no? Parang okay. So Ika nga, di maraming ba bro, salamat po. hindi gimmick eh, no? Hindi gimmick. Yes. Ito, take note po natin sa mga kapwa resto negosyante, hindi gimmick, hindi promotion. What will be your unique value proposition should be your commitment to operational excellence na dapat nagmamanifest talaga sa experience, hindi lang, sabi nga ni Coach Donald, hindi lang sa customers or sa guests, kundi sa empleyado, no, or otherwise known as partners, at pati sa mga shareholders, no, yung mga namuhunan, yung mga partners sa negosyo, at Yes. pati sa komunidad. Sige, Coach Norman, ikaw naman. Hindi siguro kasing lalim ng sagot Advice. hindi siguro kasing lalim ng sagot ni Sir Donald yung sasabihin ko kasi si Donald talagang may experience na siya to be a restaurant owner. Pero ang talagang siguro yung salita na hindi ko makakalimutan na lagi ko rin ginagamit is the ownership. Kasi whether you manage the business or you own the business, you should have ownership. You need to understand talaga the ins and out of the business, ins and outs of the business. Diba? Parang going back again, yung mga training days natin. Bakit pa tayo nagtitraining? Bakit pa ako naguhugas ng pinggan? Manager ako pagdating ko sa Pilipinas. But then again, bakit? Anong learning mo doon? Siyempre, kailangan matutunan. Paano ka magtitipid ng mga chemicals? Anong chemicals ilalagay mo? So those are the learnings na kailangan alam mo to be a very successful business owner or restaurant owner. Dapat alam mo yan lahat from being siguro yung dishwasher o DMO, this machine operator, hanggang sa pagiging manager mo, di ba? And ito recently ko lang natutunan na siguro as a business owner or restaurant owner, it's not all about profit. Siguro, Donald, hindi lahat yan na dapat kumita ka, but also tingnan mo yung motivation na naibibigay mo doon sa mga tao mo. Di ba? Ano yung motivation? Kasi motivation marami. Siguro yung ayoko sabihin pera, but maraming klaseng motivation. Siguro you being an example to them, di ba? Also, monetary motivation, importante rin yan. But then again, yan. Tama ba, Donald? Sorry Tama. nabanggit mo na. Yan siguro. On my Totally, end. yeah, totally agree, bro. Yung ano no, sabi nga, pursue significance and success will naturally follow. Siguro, Yes. please allow me to no, kasi na gusto kong isegue agad yung ating resto quote. That this is a way of no, allow me to be sentimental, mga brothers, no. Allow me to be sentimental this time, and I've envisioned this episode happening a long time ago. Pinag-usapan nga namin ni Donald na maimbita ka rito, Norman, and for us, unang-una, nagpapasalamat na kami sa industriya, no. It's literally the hand, that fed us for 3 decades now, yung narating namin sa industriya. I mean, Mr. Bill Stelton, unimaginable investment sa mga tao. Imagine, no, investing in young people. Ang babata pa namin noon. I was 26 when I joined, and you were sent to the States for, imagine, no, Chris, for almost 6 months. Board, lodging, allowances, no, and yung salary namin noon, best in the industry, and we were given that opportunity to manage a business with the latitude, no, yung binigyan kami ng kalayaang mag-manage ng mga negosyo. At maraming salamat sa pamunuan ng original na bistro na inabot namin nung araw, no.
And of course, yung mga mentors namin, too many to mention, si Ed, si Kevin, si Donnie, marami, no? Marami tayong mga common names na na-encounter. And up to now, may mga naghiwa-hiwalay man tayo na landas. I'm sure may mga coaches and mentors pa rin tayo. Ang allow me to say, no, na itong mga bisita natin ngayong gabi, nakita niyo po kahit saan sila mapadpad, yung isa po is top executive, no? Hindi po biro ang posisyon niyan, isa sa pinakamataas na tao sa SM, sa isang top company ng Pilipinas, no? Vice President for Food Franchises, si Donald, aside from still running Outback Steakhouses, no? Meron siyang sariling negosyo in Toraji Eatery sa ibang bansa. Napakaganda po ng kanilang sitwasyon. Yung chef na asawa niya ay katuwang niya. At yung mga anak nila, si Inigo, kanina pa bumabati. Sorry, Inigo, ngayon na kita nabati. At of course, si Aliana at si Maring Jen. And then yung testament nitong itong totoong patunay ng nitong quote na to, itong mga taong kasama natin ngayon. The quality of a person's life is in direct proportion to their commitment to excellence. Subok na yan eh. Ang commonality naming tatlo, ako, I always tell this story, no? Kasama na rin yung mga co-founders ko, bro. Ang commonality nating lahat, pag pinatayo mo kami sa expo window, no, hindi kami maglalabas ng pagkain, no, hindi tama. No, kahit ano pa yan, no, hindi namin ilalabas yan. Pangalawa, hindi kami uuwi ng tindahan hanggat hindi ayos ang lahat. Hindi kami mag-endorse sa opener ng basura na kailangan pa nilang linisin. Sa halip, isi-set up namin sila for success. All of these things na naririnig mo sa amin, Chris, ano yan eh? Common experience namin nila Donald, nila Norman. Our lives, the three of us, is an example of healthy competition. No, magkakasama kami, tumanda kami, nag-mature kami, mga batang makukulit kami nung araw literally kaya sumasakit ang ulo ng boss namin, no. Pag dinala mo kami sa abroad kung kanya-kanya kaming kalokohan, di ba? So but in the end, no, yung pag dinala mo kami sa trabaho, trabaho talaga. And that's I think what I want with the permission of my two colleagues here. That's what I want you to write down in your notebooks. No? Yung commitment to excellence, kung ano yung level ng commitment to excellence mo. Yun ang magiging kalidad ng buhay mo pagtanda mo. I've always said this, no? Use your time to create options. Use your time. Add value to yourself, add value to others. Binanggit ni Norman, binanggit ni Donald kanina, napakaganda. Hindi nag-usap yan prior to the episode, isang sinasabi. Leadership is about empowerment, no? Hindi madamot ang leadership. Ipagkaloob mo sa iba yung pagkakataon. Don't deny them the opportunity to learn. And the best thing to impart, no, to the industry right now is commitment to excellence. In a world of hyper competition, ang daming unlimited promotion, discounting, no? Tayo lumaki tayo sa kumpanyang hindi naniniwala masyado sa discounting. Diba? Increase the value, enhance the value of the experience, no, para ma-enhance mo yung tangible value that you deliver. So pangungunahan ko na, Chris, ang pagpapasalamat, no? You will have your turn, but allow me to thank my friends, my good friends in the industry. Hindi ako aabot dito sa kinalalagyan ko, bro, kung hindi niyo ako tinuwangan, no? Sa mga personally, alam niya, no? Personally and professionally, kasama ko kayo during the times na masaya tayo, no? Nagkukulitan, di ba? Meron kami picture ni Norman Zamora kasama si Magic Johnson, no? Maganda rin ang storya nun. Marami rin story. Siguro may episode 2 to, yung Chris, yung kwentuhan lang talaga. So, again, thank you very much, Norman. Thank you very much, Donald. And salamat. Chris, go ahead, Chris. Magpasalamat ka na sa ating mga bisita. Of course, sabi ko nga, 100 years worth of experience is right here. I'm very honored to be part of this. I'm very honored to ask questions about and insights and about your career. Ang dami kong natutunan tonight. And maraming salamat sa time. Maraming salamat for sharing your learnings, for sharing your experience sa akin and of course sa ating mga classmates. Nangangako ako, gagawa tayo ng episode 2 at iimbitahin natin ang pangalan ng episode. Matagal ko nang ini-envision to, bro. Kwentuhang restaurant, no? Mga lang, kwento lang. Wala nang question and answer, but it's just storytelling. Sharing that. siguro. Yeah, sharing. We will do that. Okay. Masasagutan siguro, kapatid, kung sino talagang humampas ng unan sa akin na tutulog tayo sa Palm Springs. Hanggang ngayon, iniisip ko yun. Yan po, at marami bang ibang kwentong
ang susuriin mo ay kabulastugan, pero yan po ay bahagi ng aming paglaki sa industriya. Maraming salamat mga kapatid. I'm happy, no? I'm very touched na nandito kayo. At syempre, Chris, thank you for being you, the Chris. stabilizing Thank you, factor. Chris. Maraming salamat, Chris. Salamat. Alam mo, mabanggit ka lang, bro. Ano You yan, kept buntis our at, sanity. buntis at nag-drive pa mula sa malayong lugar. Pero yung, I want to commend you, Chris, for your commitment to this Tuesday habit. I appreciate it. No? Maraming salamat po. Salamat, Chris. Patuloy po tayong mag-coach and share. God bless. God, thank you, thank Salamat, you. Coach Romel. Salamat. Thank you, Salamat. brothers. Thank you. Okay.